Mga kababayan, alam natin kung gaano kamahal ang panganganak. May check-up, laboratory test, ospital, at gamot. Kapag kinulang ang pera, napipilitan tayo maghintay o magtipid. Dito nagsisimula ang panganib. Maraming ina ang nanganganak na walang doktor. Hindi dahil ayaw nila ng tamang pang-alaga, kung hindi dahil hindi nila kaya ang panggastos. Ito ang nais natin baguhin. Simula ng April 30, mas pinalawak at mas mataas na ang maternity benefit ng PhilHealth. Para sa normal na delivery sa ospital, mula 9,750 pesos, magiging 29,000 pesos na ang sasagutin. Para naman sa cesarean section, mula 37,000 pesos ay magiging 58,000 pesos hanggang 62,000 pesos na. Sa maraming pagkakataon, kung sa ward manganganak, kahit sa private hospital, maaari nang wala nang babayaran paglabas. Pinalawak din ang prenatal care. Mula 4 na check-up, magiging 8 na ang sasagutin ng PhilHealth. Kasama na ang mga bakuna at saka laboratory test. At pagkatapos naman mga anak, may 3 follow-up visit na sakop na rin. Simple lamang ang ating layunin. Nais natin matiyak na ang bawat ina ay makakapagpanganak ng ligtas at hindi nag-aalala kung saan kukuha ng pambayad. Nais natin na walang buhay ang malalagay sa panganib dahil lamang sa kakulangan ng pera. Dito sa milyon-milyong payout, may mga pangalan na nabanggit. Mga pangalang hindi basta-basta makakalimutan. Names like Michael Yang and Sammy Uy. These are not ordinary names, lalo na dahil napakalaking pera ang pinag-uusapan. At base sa pahayag ni Senator Trillanes, merong pahiwatig na isang pattern, isang sistema, at dahil dito, dapat magkaroon pa ng mas malalim pa na investigasyon. Kailangang tukuyin ang buong lawak ng network na ito. Kung sino ang sangkot. Paano gumalaw ang pera? Saan ito nagmula? Hindi ito pwedeng baliwalain. This warrants a separate, focused, and full-scale investigation. In this light, we humbly invite the attention of the AMLC, the NBI, the DOJ, and the Ombudsman. At pagkatapos ng diskusyon patungkol sa SALN, sa AMLC report, at sa pahayag ni Senator Trillanes, tumuloy tayo sa ibang ebidensya. We also examine corporate records through the SEC. At ang bumuluga sa atin ay isang malinaw na palaisipan. Nakita natin na may kumpanyang nabanggit sa SALN na hindi naman kinikilala ang Vice Presidente bilang stockholder. Napaisip tuloy tayo na baka ang mga pangalang nakalista ay mga anino o dami lamang. Mayroon namang isang kumpanya na nagmamalaki ng gross income. Daang-daang milyon. Ngunit ang profit margin ay tila nakapagtataka. Less than 1%. Habang ang ibang kumpanya naman ay wala talagang kita at puro net losses. Sa gitna ng pagtatanong ni Congressman Lordan Suwan, nakita natin na mayroon ding isang kumpanya kung saan aktibo ang Vice Presidente bilang stockholder at board member. Kaya bumabalik ang tanong, maaari ba
na maging aktibo sa negosyo ang isang nakaupong vice-presidente? Maaari ba na maging public servant sa umaga at negosyante sa gabi? Naninindigan nga ang Malacanang partner na walang mali sa ginawang pag-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. tungkol sa pagkakaaresto nga kay dating Congressman Zaldico sa Czech Republic. Reaksyon nito ng palasyo matapos nga ang mga anunsyo o akusasyon na fake news daw ang Pangulo kasunod ng pahayag ng Department of Justice na technically hindi pa naman daw nadadakip talaga si Zaldico. Paliwanag ni Palace Press Officer Auntie Claire Castro, hindi lang ginagamit ng Czech Republic ang terminong inaresto. Kita mo? Subalit, totoong nahuli naman doon ang dating mambabatas. Litong-lito na ako, partner. Kung ano yung naaresto at hinuli, hindi pala synonyms yun, partner. Depende kung anong dictionary titingnan mo. Baka Czech dictionary yung... Hindi. Kung Ano? Malacanang dictionary, Magkaiba yun. magkaiba yan. Baka antonym. Gate ni Castro, hindi daw premature at lalong hindi daw fake news ang naging anunsyo ng Pangulo kaugnay ng estado ni Zaldico na sabit sa maanomalyang flood control projects. Ano ba ang inanunsyo ni Pangulo? Hindi po ba ang inanunsyo ng Pangulo unang-una ay nahuli si Zaldico? Totoo naman. Hindi po ba? Nasa kustodiya ng Czech Republic si Zaldico. Totoo naman. At ang sabi ng Pangulo, nakikipag-coordinate tayo sa Czech Republic. Totoo naman. So anong premature doon? Walang premature doon. Anong nais ng Pangulo? Madala at mabalik si Zaldico dito sa Pilipinas. Totoo Tama. naman yun. Walang pagbabago doon. Hanggang Totoo naman. ngayon, yun ang nais din natin. Totoo So anong yun. premature doon? Walang premature doon. Totoo yun. Walang premature dun, partner. Totoo yun. Pero, wala naman daw sa Czech Republic si Zaldico na nagsabi mismo. Totoo yun. Alam mo, awa na talaga ko yung Auntie Claire, ano, Ang hirap naman depensahan kasi Oo. ng ganyan, partner. Kaya sabi nga ni ano, alam mo, friends kami niyan ni Auntie Claire. Auntie Claire. Oo. Ah. Kasi doon sa kabilang network, ako nagbigay ng break sa kanya. Para yan. makapagsalita siya. Oo. Hindi. Pero ano ba Para siya doon? makapagprograma siya. May nagprograma programa, pa siya oo dati. naman, usapang di Campanilla. Kasama niya si Attorney Danny Con. Hindi, originally, Highball Pinoy. Okay. Kaso hindi nagtagal yung programang Highball Pinoy na tsugi kasi walang rating. Ganun ba? Oo. So, nung matsugi, sabi niya, baka naman pwedeng Makapagprograma siya. samahan ko si Attorney Danny Con Okay. sa usapan di Campanilla. Pero hindi naman sila masyado nagkasundo. Kaya sabi ko, sige, ganito na lang. TTH ka, Tuesday, Thursday. Paghatian nyo. Paghatian. Tapos MWF na lang si Attorney Danny Con. Okay. Happy siya. Ayun, nagprograma siya, partner. Yun, kaya friends kami. Sabi niya sa akin, tumawag siya, sabi niya, ikaw bira ka, ni-interview na ako ni Jerry, ni Anthony, Yeah. ni Ted, ni Deo. Lahat sila, ni-interview ko. Ikaw, hindi mo ako ni-interview. Sabi ko sa kanya, boss, pasensya ka na. Kung konti listeners ko, baka mabawasan pa. 99% na kumpiyansa ang Department of Justice, mapapauwi ng Pilipinas ang puganteng dating kongresistang si Zaldico. Ito naman ang sinabi ni Justice Secretary Frederick Bida sa isang press conference sa Embahada ng Pilipinas sa Prague, kasabay ng pagkumpirmang wala na si Ko sa kustodiya ng Czech Republic, pero nasa Schengen area, which is 25 countries. Kaya pwede daw nilang mapauwi. Gayunman, hindi tiyak ng kalihim kung kailan mapapabalik ng bansa ang dating kongresista, kung ngayong taon ba, o kung kailan ba. Wala naman forever. Talaga ba? Ngayong taon, dahil maraming factor na dapat ikonsidera. Si Ko, na nahaharap sa kasong graft at malversation kaugnay ng multi-billion peso flood control scandal, ay umalis bago pa man siya. Nagpa-medical check-up ito, partner. Ganun. Oo, bago pa magpasko. At siguro, sinabi nga sa kanya, lahis ka muna, sasabit ka. Ang aga-aga tuloy na sumasakit ang mga brain cells natin, partner, kakaisip. Ano bang synonym ng naaresto? Para sa akin, Mm-mm. para sa taong bayan, partner, Oo. nahuli. Nahuli. Oo. Yun ang synonym mo. Mali na yan. Nananawagan ho ako sa lahat ng naging guro ko sa buo kong pag-aaral. Mali po ang itinuro niyo sa akin. Ayon sa Anti-Claire Dictionary, mali yan. Ang aresto ay huwag kinalaman sa nahuli. Ang Bakit? pagkaka-aresto. Nahuli, di ba? Ang manok ay nahuli. Oo,
Hindi siya inaresto. Naaresto mo ba? Anong kasalanan ng manok? Walang kasalanan yung manok. Hindi siya naaresto kasi wala kang posas para sa manok, partner. Uy, meron! Meron? Meron! Wala namang kamay yung manok, partner. Bakit? Sa kamay lang ba nilalagay ang posas? Pwede din sa leeg. Oh, kita mo. Kaya mali yung sinasabing inaresto. Iba yung naaresto sa nahuli. O sige, tayo na lang ang mag-adjust. Iba na lang ang pangunawa natin, partner. Kayo naman, Na-misunderstood na naman natin. maliit na bagay, pinalalaki nyo. Pambihira kayo.